Magandang gabi po. Live na po tayo. Magandang gabi sa lahat. Ako po si Kai Santos. Kasama ko si... Berna Osorio po. And it's a date. February 1 na po. Welcome po to Senior City episode. Episode number 5 na po. And maraming salamat po. At nakatutok kayo ngayon sa ating post-beat field episode ng ating Senior City Kwentuhan ngayong Sabado po. 1st of February from 7 to 8 p.m. po, as we celebrate the World Pulses Day with our episode 5 po na Let's Eat Pulse Beat. Ayan. And Let's eat pulse beat. Yan. Ano po ba yung sinasabi ni Berna na pulse? Pero pakilala po muna tayo. So, ang nag-sponsor, nag-organize ng Senior City, Burns? yes po, ang Senior City Kwentuhan po ay our 6th year na, and originally co-hosted po ito nila Ma'am Girly Villariba and Sir Ed De La Torre, and simultaneously live stream po tayo sa iba't ibang mga Facebook pages po ng ating partners. Nandyan po ang Inat Philippines, Senior City, ang Senior sa panahon ng COVID, Lapis Osiso, at of course po ang Philippine Rural Reconstruction Movement Facebook page. At dahil po Pebrero, mag-date po tayo simula po February 1 at hanggang sa iba pang Sabado ng Pebrerong ito. Ang atin pong topic na sa gabing ito ay Let's Eat Pulse Beat. Mamaya po pag-uusapan natin ano ba itong pulse, ano ba itong World Pulses Day. Pero sinasamahan po tayo ngayon, live po, kasama natin ngayon sa Zoom. Unahin ko po si Katubag Hugatan. Siya po ang Pangulo ng Lakas sa Botolan, Zambales. Ang Lakas po ay lubos na alyansa ng katutubong Aita sa Zambales. Bati ka po muna, Katubag. Yan. Okay. Mahina yata ang ano. Sige, balikan ka namin, Katubag, mamaya. Sunod ko muna si Sir Ronnie ng International Institute for Rural Reconstruction. Siya po ay ang manager ng kanilang Biointensive Garden o BIG Garden sa loob po ng campus ng IRR sa Silang, Cavite. Sir Ronnie, bati ka po muna. Hello po, magandang gabi. Advance Happy Valentine na po sa lahat. Nako. Thank you. Actually, magpipiesta po na silang. Piesta po na silang bukas. Opo. Oo, happy siguro wala fiesta si din pala. Tineneng. Correct. Magpapakain po si Ate Neneng. O nga pala, si Ate Neneng po ay nag-host ng Senior City nung isang linggo kasama ni Berna. Sila pong dalawa ang mapagpalang gabi po sa lahat. Opo, mapagpalang gabi sa lahat. Yan. Salamat. Ayan na si Katubag. Katubag, bati ka po muna. Yo po, magandang gabi po sa atin lahat. Ako po nandito po kami ngayon sa aming gulayan po sa Pasambot. Ayun, si Katubag nandun sa kanyang taniman gulayan sa Botolan, Zambales, isang barangay. Sa Botolan. So sila po ay kasama natin ngayong gabi na live. Mahina yung connection. Sige po. Kakayanin natin yan, Katubag. At meron din po tayong ilang panauhin pa na naka-video po sila, na interview po namin sila ng video dahil hiwa-hiwalay po sila. Nandito po sa ating poster, sa taas po ay si Rebecca Miranda. Siya po ang person ng Lumen, isa pong pambansang organisasyon ng leader kababaihan sa Kanayunan, Lumen. Si Ate Lolita Natal, siya rin po ay chairperson ng Lumen Marinduque. So meron po silang provincial chapters at meron sarili din pong kilusan ng kababaihan ng Marinduque o KKM na pinangungunahan po ni Ate Lolit. At pangatlo pong makakasama natin sa video interviews ay si Katolits, si Joselito Tambalo. Siya po ang pambansang pangulo ng Sakahan, isa po ang pambansang federasyon ng mga maliliit na magsasaka mula Luzon hanggang Visayas. So siya po ang kasama natin. Ano pa, Burns, ang ating babanggitin sa ating topic ngayong gabi? Yan lang po muna. At ngayon palabas natin? Yes po. Kung ano po ba talaga ang World Pulses Day.
Yan. Ito po ay maikling video na ginawa ng Food and Agriculture Organization o FAO. Panoorin po natin. Oh, sorry. Sorry. Black beans, jack beans, navy beans, rice beans, lentils, pigeon peas, chickpeas, taro roaches, Ma'am, wala akong video. Nagpa-fluctuate po yung audio, Ma'am Kai. Pwede ko po, Wala pong audio. Opo. pwede ko po i-try. kidney beans, mung beans, black beans, jack beans, navy beans, rice beans, lentils too. Pigeon peas, chickpeas, tarwi vetches, lupins, yellow, white, and blue. We're just some of your favorite pulses, dry seeds of leguminous plants. Environment friendly and climate smart. We enrich the soil and boost your heart. We're protein, fiber, and mineral rich, supporting your gut so you feel great. And best of all, we're everywhere. In countries and regions around the globe. So whenever you need some nourishment, you will find us close to home. Pulses, don't you just love us? Okay, yan po yung video ng FAO. Parang maikling introduction, ano ba yung pulses. Maganda pong, parang bagay siya pang bata din na maipalabas. Sige, ngayon po, ang part 1 po ng ating topic sa gabing ito, dalawa po, sabi natin kanina, dalawang bahagi, ngayon ko pa lang pala sasabihin. Ang unang bahagi, ano ko lang po yan. Ang unang bahagi ay parang magkwentuhan tayo, ano ba ang pulses. Parang paunang pag-unawa sa ano ba ang pulses. So for the love of pulses, dahil buwan ng pag-ibig, gamitin natin ang salitang love at pag-ibig. So ano ba ang mga pulses, lalo na sa konteksto ng Pilipinas? Pakita muna natin ang video nila, Ate Rebing, na nagkwentuhan sila tungkol sa pulses. So, ayun po, nabanggit ko lang po kay Sir Tolibs at saka kay Nay Lolit yung topic po na pag-uusapan po natin, which is yung World Pulses Day. Kasi ang World Pulses Day po ay isang advocacy po ng UN kung saan ina-advocate po nila makapag-raise po ng awareness sa nutritional benefits po ng mga pulses, tulad po ng mga legumes, ng lentils, ng mga munggo, yung mga butil po na gulay natin. So, may mga katanungan lang po kami dito, onte, na gusto po namin malaman yung experience nyo, yung kaisipan nyo po about po sa mga tanong po na ibabato namin. Siguro po, Nay Rebs, ikaw mauna, like, ano po yung kahalagahan ng pagtatanim at pagkain po ng mga gantong klaseng gulay or yung nasa pulses po na category ng mga gulay? Kasi yung mayaman yan sa vitamina kung sa tao, vitamins and minerals, protein, mga ganon. Kasi dati naman nang tinatanim yan sa bukid tapos nitrogen fixing, nitrogen fixing na yung legumes na ginagawa kasi ng tatay ko noon. Pag nagtanim ng munggo, o kaya ng soya, kasi nung araw may soya Pag inanin niya, siyempre meron na kaming pagkain, yung mani, ganyan.
Tapos yung mga dahon niya, yung inaaning dahon, hindi niya yung sinisigahan, binubulok dun sa lupa, ibinabalik sa lupa. Kasi ano yun, nitrogen fixer. Nagpapataas yan ng, nitroheno sa lupa. Na yun yung pangunahing pangangailangan ng ating, napataba ng ating halaman. Yan, kumbaga ganun. Tapos tayo naman, sa kaya yung mga pagkain na pwede na i-imbak. Diba? Yung pwedeng mga i-imbak. Tapos pagkakaiba yan dito sa amin, merong parang may nakita na akong red beans, white beans, ano pa, kidney bean, munggo, red munggo, marami niyan dito. Kaya lang, madalang na ngayon yung nagtatanim na farmers. Pero masasabi ko mataas ang protina, actually yung anak ko yan ang gamot niya. Yan yung number 1 na nireseta ni Doc Balot na gamot. So yun lang muna, basta mayaman siya ng nutrisyon, ng mga vitamin, minerals, mga protina, at mahalaga ito sa katawan ng tao, at mahalaga din sa pagpapanumbalik din ng taba ng lupa at saka yung kung ano pa yung mga biodiversity na mayroon tayo sa bukid. Nay Lolly, Kung itong tutuusin sa ngayon, noon, kawing bundok, kawing yung mga matatandang manananin, yan. Tanim yan talaga. Maganda talagang kainin, lalo daw ng mga bata. Siguro, yun lang. siguro ibahin ko yung tanong kay Sir Tolit. Sir Tolit, Dadagdagan ko yun. sige, dagdagan natin, pero may dagdag din ako tanong. Sa usapin ng pagkain, yung pag-preserve o pag-preserva ng mga pagkain. Kaming mga magsasaka, mga pagkain na yan, pag maani na, nagtitira kami ng mga binhi para sa susunod na anihan. Kasi yung mga ginagamit naming mga binhi ng mga gulay na yan, ito yung mga native, hindi yung hybrid na kahit na ilang taon mong inuulit-ulit na itinatanim na galing doon sa mismong tanim mo, ay po pwede, hindi kagaya ng hybrid. Yung sabi lang kanina, yung may mga buto-buto na pwedeng i-imbak, yan ay yung isa sa mga, tawag dito, advantages ng pagkain na yan. Na hindi kagaya nung ibang mga gulay, yung sitaw na bunga, hindi mo siya pwedeng i-stock ng 1 linggo. Yung mga process na iba, kagaya ng munggo, yung mga seeds, yung mga patani, mga iba't ibang mga buto. Iyan ay naiimbak na pwedeng magtagal para sa pangangailangan sa mga susunod na araw. Kagaya ng mga binabanggit ko. Kapag mabot na ng panahon na land preparation sa bukid na kagaya ng kinagawian, nagbabayanihan, so kailangan mong maghanda ng mga pagkain. At ito yung pagkakataon na nagagamit mo yung mga nai-stock ng mga pagkain na yan. At the same time, hindi nagkokos ng maraming gastusin yung pagtatanim noong mga process. Kasi hindi naman yan matako sa maraming fertilizer. Ngayon, kung organic farmers ka, less cost ka talaga. I-summarize ko po yung nabanggit niyong lahat kasi isa sa mga umano po sa akin is yung kahalagahan ng pagtatanim at pagkain ng mga pulses ay hindi lang para sa mga tao, kundi para sa lupa at para din sa mga hayop. So, buong biodiversity ng natin. Yes. And dun din po sa fact na hindi lang siya for food storage kasi pwede mo siyang ma-preserve for a longer time bago mo siya ma-consume. Pero pwede din siyang food storage lalo na kapag may sakuna. So hindi nabablanko o hindi na zero balance yung mga farmers na may mga pulses na naka-imbak sa kanila. Oo. So gusto ko yung food storage na seed storage pa. Ayun. Yan. Yan po sila Ate Rebing, Ate Lolit at Katolits na nagkwento tungkol sa kanilang sariling kaalaman at karanasan sa pulses. Ngayon siguro pwedeng take off points natin yung mga binanggit nila. Ano ba ang mai-share natin? Agree ba kayo o disagree sa kanilang mga sinabi?
Katubag kahit ano, huwag ka nang mag-camera, pero kung kaya, di mas maganda. Sige, Karoni, baka ikaw muna. Kung meron bang Sige po. maidagdag tayo sa part 1 na paunang kaalaman tungkol sa pulses. Opo, actually napakaganda po nung ating talakayan, no. Napapanahon po talaga sa panahon ngayon. Talagang bihirang-bihira na po kasi talaga base po sa experience natin, no. Talagang yung mga pulses natin ay matatagpuan na lang natin sa mga bulubunduking lugar, no. Lalong-lalo na yung binabanggit ni kasamang Lito na talagang yung mga katutubo nating pulses ay Mm-mm. unti-unti na pong nawawala. At talaga pong nawawala na siya sa panahon ngayon. At bihira na rin po, tama yung sinabi natin kanina, na talagang unti-unti nang nawawala dahil bihira na po yung nagtatanim. No po? So, gaya din po nabanggit kanina, ang ano po talaga ang pulses ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang sustansya. No, yun lang po ang hindi naintindihan ng karamihan Mm-mm. na kaya po ipinakakain to sa atin ng mga ninuno pa natin simula pa noon na talagang alam nila na ito po talaga yung nagbibigay ng sustansya sa bawat sa atin, sa ating kumakain. Ang kagandahan po sa mga pulses, hindi lang po yung beans. So nakakain din po yung multiple edible parts po niyan. Marami nakakain. Pwedeng talbos niyan, pwedeng yung pods niya nakakain, pwedeng buto. Yung iba nga po ay talagang halos lahat nakakain. May mga laman pa po yan sa ilalim, no? So, at talagang ano po, climate resilient ang ating mga pulses. So, napatunayan po yan na talagang hindi na po nangangailangan ng pangalaga. Tatanim mo lang yan, hayaan mo lang yan gumapang kahit saan. Okay na yan, may harvest ka. Hindi mo po kailangang alagaan ng alagaan o bigyan pa ng atensyon, no? So, tanim lang ng tanim, lago ng lago, harvest lang po ng harvest. At tama din po, ang pinakamahalaga po sa lahat ay yung pagko-conserve ng mga buto nito. Kasi sa ngayon po talaga, unti na po. So, sabi nga ng FAO, meron tayong nasa 391 na mga klase ng globally. At meron tayong 5,000 na edible na nakakain. Pero sa ngayon po, ang kinakain na lang natin ay nasa 12 na lang, unti-unti. So, nawala na. Nasaan na po yung karamihan? Ibig sabihin, dahil nga po hindi na-utilize, hindi kinakain, dahil alam ng iba, hindi alam kainin, no, hindi na tinatanim. So, ganun po yung nangyayari. So, siguro nga napapanahon na po para mabalik muli natin ito yung mga nawala na po, no. Kung meron pa sa mga lugar nyo po na meron pa, napakaganda po, i-save natin at paramihin po natin. Ganun po yung ginagawa namin ngayon. So, meron po kaming nasa mini-maintain na 121 na types. Sa 121, meron po kaming 384 varieties. So, ibig sabihin, hindi lang po isang crops, let's say patani, meron kami 10 klase. Tipong ganun po. So, meron siyang intra-species and intra-species ng bawat pulses o legumes na meron tayo. No? Tandaan po natin, hindi po pwedeng paghiwalayin yung above and below the ground diversity. Lagi po yung magkasama. So, kaya sinasabi ng iba, nagbibigay ng sustansya sa lupa at yung lupa nagbibigay din naman ibinabalik din naman sa halaman. Ganun po, palitan lang. So, yun po yung benepisyo ng mga pulses na kailangan nating i-maintain sa ating mga sakahan. Kaya po, yung iba nagsasabog ng munggo para lang pataba sa lupa, no? At hinihahalo, gagawing pataba. So, ganun po. Kailangan talaga maintindihan po ng marami, lalo na po ng kabataan na ito po yung benepisyo talaga ng pagkakaroon at pagpaparami ng ating mga katutubong gulay o pulses, legumes. Kaya nga po, natapapanahon sa mga kabataan na magkaroon sila ng pagkakataon na may balik. Sana sila po yung magsimula. Kasi nga po, sabi nga ng iba, umiidad na yung farmers, wala na po yung successor ng mga farmers. No? So, paano pa po malalaman yan ng ang generation natin ngayon, dati millennials, ngayon Gen Z,
magiging beta na yan. So, paano na? No? Kung wala na po magsisave. Siguro, pinakamaganda, simula na po ng mga generation ngayon para kahit paano, makita pa ng mga susunod na henerasyon. Yun lang po muna. Salamat po. Salamat, Ronnie. Yung pick upin ko lang yung isa mong sinabi, tapos itatanungin ko rin si Katubag. Kasi yung isa mong sinabi kanina na nawawala na. Sinabi din ni Lakato ulit si kanina. Apo. Yung pagtatanim, parang umuunti na yung mga nagtatanim at saka yung mga varieties na tinatanim sa mga pulses. Yes po. Ano kaya ang dahilan? Tapos itatanungin ko din si Katubag sa inyong komunidad sa Botolan at saka sa Lakas na school, ganun din ba na nawawala yung yung dami ng variety at yung dami ng nagtatanim? Sige, Sir Ronnie, bakit kaya nawawala? Unang-una po, base doon sa aming mga experience na kakausap na farmers, unang-una po, hindi po kilala. Unang-una. Underutilized, hindi po nagagamit. No po? So, hindi po nakikita nung iba yung benefit. Siguro po, kailangan siguro natin dito ma-recognize po uli yung mga legumes, mga pulses natin at may promote po sa komunidad. Lalo na po sa mga kabataan. No po? So, mas masarap pong kumain sa fast food kaysa sa ano eh. Oo nga Kaya mas gusto rin ang ano. nagbabago So, yun po yung siguro, panlasa. ang nakita po naming dahilan talaga is yun po, changing, nagpapalit po talaga yung palatability ng mga tao, no? Sa panahon ngayon, base po sa mga henerasyon to henerasyon, nag-iiba, nagpapalit-palit po sa malakas po yung ports ng mga ano ngayon, mga pagkain na mga Fast food. nakikita natin sa labas, mga fast food, no? So hindi na po nabibigyan ng attention talaga yung ating mga katutubong gulay na which is napatunayan naman po talaga na talagang napaka-sustansya. No? Kahit nga po sa bagong data ngayon ng FNRI DOST, imagine niyo tatlo sa 10 ang talagang severely malnourished. Sa generasyon sa survey ng FNRI. Imagine niyo po, sa dami nating pagkain, sabi nga po ng ibang foreigner na napunta at nakakakita, nakatuntong tayo sa ginto. Dahil napakarami po nating pagkain sa Pilipinas. Pero bakit siya hindi nabibigyan ng atensyon? Siguro nga po, ang kailangan lang natin is promotion, may pakilala talaga, so maipakita sa kanila yung benefits. Hindi lang po sa pagkain, pati din po doon sa pagkakakitaan. Can you imagine, ang kadyos po napakamahal. Oo Diba? nga. Bakit kaya kaunti nagtatanim? Oo nga. Ako, tipong gano'n, Oo bakit nga. nag-i-import pa tayo ng munggo? Napakarami halos. Nag-i-import tayo ng munggo? Opo, Grabe. napakarami nating Grabe. importation ng munggo. Bakit wala nagtatanim ng munggo? So mostly ganun po yung nangyayari, no? Tataka ko bakit. So parang Ang dami nating taniman, no? Ang dami na Oo. natin pwedeng itanim. sinasabi yun mo, po mga Ronnie, bagay na parang to. Sige sa po, kaalaman at saka Opo. sa kaya umuunti. Oo. Umuunti, oho. Patuloy ko lang kay Sige po. Katubag. Sa inyo, Katubag, Sige po. sa Botolan, kumusta naman ang pulses? O yung ganitong mga uring halaman? Yun po, magandang gabi po sa atin lahat. Sa amin po namang katutubo o katutubong gulay, kumbaga marami yung kinabibilangan ng ating yung mga buto. Sa amin po may mga buto na yung mga lason. Katulad po yung sabi namin ay ilo, ay isa siyang patani na variety, ngulit ito yung nakakalason. Pero kung gagawan po siya ng paraan ay nakakain po naman. Ito rin po yung ginagamot namin sa mga sugat ng mga kalabaw o baka. Basta may mga uod na po ay inilalagay ito sa sugat para yung uod po ay lalabas. Oh, Opo. ang galing. May yung po sa iilo, yung local name niya, iilo yung tawag namin, pero po sa yung ligaw na patani. Okay. Pero marami pa rin pong nagtatanim sa inyo, Katubag. Yung ito po yung ilo ay hindi po sa tinatanim. Kumbaga yung dahil hindi po sa kakainin. Kumbaga tumutubo ito sa mga gubat. Ay yung Pero ibang pwede mga po siyang kainin. Ito
Yung iba pong mga pulses Oh. tulad ng munggo, yung mga binanggit kanina nila Katolitz at Ronnie, yung mga white beans, Um, patani, kadyos. O may mga may mga nagtatanim din po di ba yung katulad po yung mga pero yung mga tinatanim po ng mga katutubong gulay sa mga gasakay yung pangunay pagkain ng pamilya. Kasi kumbaga yung sinisecure yung yung pagkain ng pamilya. Kaya kumbaga yung pagtatanim ay yung lang yung panggulay ng pamilya at saka yung pambahagi. Saka yung hindi lang po siya hindi lang po sa mga buto dahil ito rin po yung mga gamot na Dahon. kinakailangan sa sa may mga sakit. At tulad po yung yung kadyos o cardis ay ito po ay gamot sa sa das at kung anong uri ng sakit na nilalaga po ito para inumin yung sabaw niya. Katulad po, ito lang po yung gamot ng mga katubo nung nagdaan na pandemic. Walang nagpabaksin po. Oo. Ito lang po yung Oo, yung may nilaga nila. Ah. Kinakain yung yung Yes. May medicinal pala na panggamot. Yan ang bago sa akin. Akala ko kakainin lang talaga yung buto. Pero meron pa medicinal na ilalaga. Ganun. gulay. At saka ito rin po yung yung Okay. tinatanim ng mga katulad tinatanim namin sa sa gasak dahil yung si Cardes po o kadyos ay yung dahon po niya ay medyo malagkit. Kaya dito po dumidikit yung mga insekto na naninira ng mga ng mga gulay, ibang gulay. So parang pesticide Kumbaga din ito siya. yung unang pesticide po siya po. Opo. Husay. Ang ganda, ang galing. Ano, Ronnie? Nangingiti si Ronnie. Tama po si Sir si kasamang tubag sabi nga daw po, 'di ba, karamihan ay yun kung ano daw po yung kinakain natin, yun yung ating gamot. At kung ano yung gamot natin, yun yung ating pagkain. So tama po. At meron din po siyang cultural values. So, meron po tayo yung mga katutubo talaga tulad ng adlay. No? Adlay. Legume din yan. Ano din siya, pulse? Grains to. Pulse din to. Grains. Siya, parang palay. Opo. So, napakamahal sa merkado, pero katutubo po yung Kaya swerte po yung mga kasama nating magsasaka, sila yung nakakakain ito. Kasi iba po gustong kumain, pero hindi makakain dahil sa mahal po ng presyo. Oo nga. Po. So, tama po si kanina, nabanggit niya, maganda po, may insect trap, kumbaga talaga, ang dami, no? Diba? Ang daming benefits ng mga katutubong gulay natin sa kayong mga pulses natin, no? At ang ko lang po talaga ay, ang focus lang pala talaga, nakita ko lang, narinig ko, na pagkain lang po talaga ng pamilya. Ibig sabihin po, food secure po ang pamilya. No? Kasi meron sila laging available na mga pulses. Opo. So ito yung kagandahan po ng pulses, pwede nyo i-imbak kasi ito ng matagal, no? And then pwede nyo siyang makluto kung kailangan, kung gusto nyo magluto. Maraming salamat po sa mga natutunan ko sa inyo, Sir Tubag. Oo nga, ako din, dami ko din sa inyong dalawa. Sige. Burns, pwede bang meron tayong slide na may konting summary ng mga binanggit nila Ate Rebing. Tapos nadagdagan pa nila Ronnie at ni Katubag. Pwede mo bang i-share? Ay, ikaw ba yun o ako? Ako pala, no? Sige. Eto, nabanggit naman para lang po sa ating mga manonood at ma-visualize nila kung ano yung mga mahahalaga. Mayaman sa protina at vitamina, gamot nga ito, no? Nitrogen fixer, sabi nga ni Ate Rebing, pwede sa food storage, mainam na mainam dahil mga buto-buto siya. Hindi magastos itanim, hindi matakaw sa pataba, mahalaga sa katawan ng tao, pagpapataba at pagpapayaman ng lupa at sa biodiversity. Tapos food storage na, seed storage pa. At marami pang mga binanggit sila Ronnie at saka si Katubag. Ang napulot ko rin yung food security, human health, soil health, ecological health, at yung tinagdag nila Katubag at Ronnie na cultural health, no? Kalusugan sa maraming aspeto. Yes, Burns, ikaw? Yes po. Pick up. Dagdag ko lang din. Yan.
Sige. Maliban sa Gen Z, may Gen Alpha na rin po ngayon. At nabanggit din po ni Nay Rebs kanina na gamit din daw ng anak niya yung pulses ng gamot. And pero nakakalungkot po na hindi lang alam kung paano kung kainin yung pulses, pero mas malala yung hindi alam na nakakain pala at may mga nutritional benefits. So malaki po talaga ang papel ng mga katutubong buto na to sa pagpapalago ng food security natin, na ngayon secured yung farmers natin, pero paano naman po yung karamihan na may dinadamdam na nakadepende na lang sa gamot, sa surgery, sa kung saan-saan pa. Pero namang natural solutions na nakikita, nakukuha natin kay Mother Nature. So, ayun po. Halo ng kulo ina. Nagkaino ko to. Ako, nakamute ka, Ma'am Kai, pero ayan. Oo, sa mga nanonood, balikan nyo lang, i-review nyo lang itong video na to sa YouTube, at marami kayong mapupulot sa bawat segundo na nagsalita itong ating dalawang panauhin, si Ronnie at si Katubag. Ngayon po ay nabanggit na nila ito kanina, ni Ronnie at nila Katolits, yung paano ba ito pwedeng mapataas pa ang kaalaman, hindi lang natin, at yung mga kasamahan natin, lalong-lalo na ang mga kabataan ngayon. Yun yung punto na ini-stress kanina ni Ronnie, sa mga bagong henerasyon. So ito pong part 2 natin ng ating kwentuhan ngayon ay butil at bulilit. So yung ating mga pulses na butil, at paano tayo makakatulong na mapataas ang awareness, ang kaalaman doon sa mga bata o mga henerasyon na susunod sa atin. At mga nandito na ngayon, katulad ni Berna. So, meron ulit, napag-usapan din ito nung tatlo, nila Katolits, Ate Rebing at si Ate Lolit. At palabas natin, Berna, maikling video po ulit. So, ayun, isa sa mga naging problema po na nabanggit din po ninyo ay yung less educated na ang karamihan ngayon sa pulses, sa pagkain ng pulses or sa pagtatanim ng pulses kasi market-driven na. So, paano kaya sa tingin niyo po or sa ginagawa niyo po in your own experience, paano niyo po kinukumbinse ang mga kabataan na nakapalibot sa inyo, mga anak niyo, apo, pinsan, pamangkin, o kung sino po man yan, para po kumain ng pulses or kumain ng mga gulay na to na may merong malaki at madaming nutritional benefits? Ako, tingin ko, hindi naman pwedeng isisi sa generation ngayon. Kasi nagbago ang tawag dito. Bawat henerasyon, nagbabago. Kung ang henerasyon naming mga 60s noon, ay mahilig kami sa mga pagkain na mga native. Sa pagdaan ng mga panahon, at dahil na rin sa development, nagbago na yung mga, halimbawa sa agriculture, nagbabago ang mga itinatanim na pagkain. Kung ang mga magsasaka, ang kanyang gusto ay para sa production, kung ano ang market-driven, kung ano yung gusto ng market, yun ang itatanim niya. Ngayon, kung bakit, ano yung kaugnayan ng henerasyon doon sa pag-produce ng mga pulses? Kasi, halimbawa ngayon, ang henerasyon ngayon, marami ng mga processed food, di ba? Saglit lang. Pwede nang mananghalian dyan, mag-agaan sa kung saan sa mga pagkain. So, nagbabago. Ang magsasaka, hindi siya magtatanim ng ganun kung pang production kasi malulugi siya. Hindi, ibig sabihin, kukunti na yung gagamit. Naalala ko nung kami elementary, araw-araw, umaga at hapon, may mga nagdidilig kami ng mga kanya-kanyang tinatanim ng mga gulay sa mga eskwelahan. Dapat ibalik yon. Parang ngayon, nakikita ko wala na. Tapos, yung may ilan akong nakita na gulayan sa paaralan. Maganda yan na ituloy pa rin ng mga LGU, lalo na LGU yung sa
sa mga city o mga munisipyo na magkaroon ng programang ganyan. Kasi ang ginawa namin sa Gimbalon, hindi lang isang eskwelahan, kundi mga ilang eskwelahan pa sa mga barangay ang nagkaroon ng competition sa loob ng paaralan. Gulayan sa organikong gulayan sa paaralan na ginawa namin. Dapat naisama sana ng mga IGU yung ganyang program. Well, sa bahagi ng bilang mga leader o kasama sa organisasyon at pangunahing nagbibigay ng mga pagsasanay, kasama yan doon sa mga itinuturo namin doon sa mga pagsasanay na ginagawa. Ano-ano yung mga klase ng mga gulay, mga pananim na dapat laging itinatanim ng magsasaka. At the same time, para masigurado at least 50 to 60% na gagawin ng binibigyan ng training na ang mga magsasaka at saka yung mga hindi nagsasaka na nakakarinig doon sa mga training ay may kasamang ano yan, may mga seeds na ibinibigay pagkatapos ng training. So sa pamamagitan yan, isang malakas na dahilan para panumbalik o kailangan nila magtanim uli ng mga processed food dito sa DPC, i-showcase ang iba't ibang klase ng gulay. So ngayon, marami kaming iba't ibang klase ng mga gulay dito. Ayan, yung mga binabagay, sigarilyas, bataw, mayroon kami, patani, munggo, magdadalawang cycle na kami ng munggo. Yung unang ani namin, andyan pa. Isa din pala yung isang magandang paraan din yung pag-educate yung ganitong ginagawa ng GPC sa pamamagitan ng programa ni Gio. Bigla akong naalala, mga bata pa lang, mga anak ng mga kliyente nila sa WWC. Opo. So, yun. Ayun. Salamat po, Sir Tolit, sa mga manonood po natin sa recorded video na to. Yung WWC po ay Weekend Wild Child. So para po sa mga interesadong tingnan ng kanilang mga programa, yun po yung pangalan po ng nila, grupo. Ayan. Nay Lolit, baka maidagdag ka po. Sabi nga ay, kung ano ang ginagawa ng matanda ay ginagawa ng bata. Dapat tayo ang unang magpakita na tayo ay kumakain at nagtatanim din. Ang mahalaga doon, dalawang bagay nga, turuan sa loob ng bahay kasabay sa eskwelahan. Gawin ng matanda yung tamang proseso ng pagbibigay ng tunay na halimbawa ng pagkain. Yun po. Maraming salamat po, Nay Lolit. Linis sa SLKC kasi, ang lugar ng Buenavista, nagtabi rin kami ng mga binhi niyan, pero sila pala ay hindi din talaga tumatagal yung binhi. Ang dami-dami kong naipakita sa inyo na binhi ng katulad nung kalamismis, yung sigarilyas. Pero bakit yun ay hindi na kaagad tumubo after ng mga ilang buwan? So, yun siguro nga yung dapat ay dagdag matutunan doon sa pagtatanim. Para mapanatili yung mga ganong klaseng binhi. Meron pong na-chat si Nay Rebs and sabi niya po na mas maganda rin po na mag-start tayo ng seed collection para ipamahagi din sa ating mga komunidad para po makapag-raise din po talaga ng awareness patungkol po sa pulses. Ayan. Magandang suggestion po ito, Nay Rebs. Thank you. Yan. Thank you po sa kanilang tatlo. Katubag siguro may mai-share ka, lalo't meron kayong yung lakas na school sa inyong barangay. Katubag? Yun po maganda. Yung sa amin po kasi ma'am, ginawa po namin siya ng curriculum doon sa katutubong pagsasaka. Mula grade 3 hanggang grade 6 ay nakapalob na doon yung kalagahan ng mga
iba't ibang uring tanim ng mga katutubo at saka kung kailan siya itinatanim, kung ano yung mga benepisyo na makukuha. Pagdating po naman sa secondary dito sa Lakas High School natin ay patuloy po yung pagbabahagi natin ng mga katutubong pagsasaka. Saka yung pinapaunawa natin sa mga kabataan, bakit mahalaga yung katutubong pagsasaka sa mga katutubo dahil nandito yung pagproteksyon sa lupaing ninuno. Kumbaga kasi ang sabi nga namin ang lupa ay buhay ng mga katutubo na kumbaga yung kailangan ay maproteksyonan sa pagiging para maproteksyonan ito ay tataniman ito ng ng samut-saring buhay na kinakain namin para mas makilala. Saka yung pagdating po sa mga butong gulay po ay kumbaga yung isa sa ginagawa namin pamamaraan ay kumbaga yung pinapa-identify namin sa mga kabataan o pinapasulat sila ng kung ilang mga butong gulay ang kayang sabihin at saka nakakain sa bahay. Yun po. Ay, ang galing naman. Grade 3 ka to ba? Grade 3 ka nagsisimula? May nasa ano na po natin sa curriculum, iPad curriculum po na doon sa pagkatutong pagsasaka ay nakikilala na nila yung mga mga iba't ibang halaman. Opo. Yan. Yung pong kasing paaralan nila Katubag, yung Lakas, ay may sariling curriculum na po yung Indigenous Peoples Education at yun yung curriculum na ginagamit nila sa school nila. Kung ano yung katutubong kaalaman at kultura at buhay ng mga Aita sa Zambales. Kaya yun ang kanilang magandang halimbawa sa school. Kumusta po naman ang resulta sa mga kabataan dyan sa inyo, Katubag? Yung nga po na kumbaga yung hinahikayat namin sila na siyempre kumbaga yung magkadugtong kasi yung yung doon sa curriculum na paglabas nila ng aming school ay dala-dala pa rin nila yung kaugaling Aita. Ibig sabihin kung kukuha sila ng ng magka-college sila ay may connection doon sa kanilang pagkatao yung kukuning kurso. Kumbaga hindi yung kukuha ka ng kurso na walang yung hindi ma-develop yung yung katauhan mo. Kasi kumbaga sabi nga namin magkakadugtong yung buhay ng mga katutubo pagdating sa pananim, sa espiritu at saka sa lupa. Opo. Wow, ang lalim nun, Katubag. Salamat at salamat at meron kayong lakas na paaralan para ipagpatuloy yung ganyang katutubong kaalaman at kultura ng mga Aita. Si Sir Ronnie din, may ginagawa yan palagi, may mga bisita yan palagi sa kanyang BIG. Salamat po. Napakaganda po yung. Sana marami pang Katubag. Yes. Sana marami pang gaya ninyo na patuloy na nagsusulong na maitaguyod at mapalakas yung ating agrikultura, lalo na sa ating mga kasamahang katutubo. Naalala ko lang yung binanggit ni Katubag kasi nung last time na nagpunta po kami sa Agusan, meron din po doon mga katutubo, yung School of Living Tradition, kung kailan si Grace Nono, yung singer. So ito po, ipinopromote din niya ito doon sa kanilang lugar. Pinapagamit niya yung farm niya para yung mga katutubo nating kasama ay mas mapalakas pa nila yung kanilang mga angking sining. Hindi lang sa pagsasaka, at marami pang iba. So ang Assisi Foundation po, ganun din po, tumutulong din sila sa mga ating katutubo na para mas mapaunlad. Meron din silang sariling curriculum na in-approve po ng DepEd, lalo na sa mga enterprise development, nila hinahayaan mag-manage ng mga business na develop po nila. So, kaya yung kanilang mga kakao, kanilang mga kape, kaya meron silang Advo Kape. Ito ay pinapatakbo ng mga katutubo. At nagtatanim sila ng maraming kakao, nagtatanim sila ng maraming kape. At least natututunan nila kung paano maging entrepreneur. So hindi lang naman kasi pangkain lang talaga. So supposed to be. So kaya po sa amin po, ang talagang ginagawa po namin ay ma-decentralize yung seed savings. Hindi po pwedeng sa isang area lang magko-conserve ng mga katutubong gulay. Mas maganda po ipapakalat po natin yan para kahit papaano marami tayong maabot o mabigyan
at hindi na po siya mawawala sa katagalan, no? Mas maraming magbe-benefits. Ang isa po kasi naging problema dito sa ating mga katutubong gulay, minsan yung availability po. Tama po si Ate Lolit, kung ito yung ginagawa ng matanda, hindi gagawin ng bata. No? So kung hindi magsisimula sa pamilya, ay kung tamad akong maggulay ang nanay, tatay, di wala akong kakainin gulay ang anak. Ganun po eh. So ang talaga pong para ma-encourage yung kabataan na kumain, so magsisimula po talaga sa tahanan. So kaya po kami, nagsisimula kami sa school, kaya meron po kaming 172 na tinatawag naming lighthouse schools sa buong Pilipinas para nandun po yung conservation noong mga katutubo nating gulay. No? Lahat po nanggaling yan dito sa garden natin. So konti lang yung binibigay natin, sila po yung nagtatanim tapos sila yung nagpaparami ng binhi. And then kinakapacitate din po natin sila kung paano yung tamang pagtatabi, pagbibilad, kung paano yung para mas mapatagal po. Siya naging problema nga din po ni Ate Lolit Chan, yung madaling hindi sumisibol yung ating mga buto, no? Sayang naman po kung marami tayong na-conserve tapos hindi na rin itatanim uli dahil nawawala, no? So isa siguro pwede is makapacitate natin yung mga kasamahan natin kung paano yung tamang pagbibinhi, tamang pagtatabi, para no sa ganon ay meron pa talaga tayong mapagkukunan. So dito po naka-angkla yung ating ang tawag nila central ng food security. Kasi tayong mga farmers, tayo yung best curator. Sabi, tayo yung pinakamahusay magtabi ng binhi. No? So, kaya lang, sabi nga, unti-unting nawawala. So, maganda po yung kay Katubag talagang naipapakita niya sa mga kabataan na talagang may pag-asa sa pagsasaka. No? Kasi ang iba kasi, sinasabi, huwag kang magsaka anak at mahirap ang farmers. So nagiging na ho kasi yan. Nagiging ganun yung thinking ngayon ng kabataan. So kaya ayaw na nila magsaka. No? Kaya umuunti yung farmers, umuunti na rin yung taniman kasi wala magsasaka, nawawala na rin yung lupa. Sabi ko, mas mabilis sumibol ang bahay kaysa puno. No? Ilang buwan lang meron ng bahay. Pero puno, matagal. No? So, siguro po, baka pwedeng isang mga suggestion ko lang, baka pwede na magkaroon ng isang parang event, let's say, mag-conduct ng isang event na yung mga iba't ibang lugar, magdadala ng kailang mga seeds, magkakaroon ng seed exchange, para magkaroon naman yung iba't ibang lugar, no? Kung ano yung meron silang binhi, masishare naman sa iba. So, continuous sharing po siguro nung and then, yung iba naman po kasi nagiging problema is hindi nila alam paano lutuin. Hindi nila alam kung paano lutuin yung mga native natin. No? Sabi na, paano ba So, yung munggo, sama mo lang sa sampurado, makakain ng bata. No? Simple lang, no? May protein, no? Labahan yun ng tapilan, pwede na yun, no? Ganun. Sa butche, pwede yung lagyan ng So, marami naman po paraan. So, siguro, kailangan lang ng mga innovation na pwede naman tayong mag-create. Magagaling naman kayo magluto. Lalo na yun, alam na alam yung lutuin niya, mga yan. So, kaya pwede natin i-share, pwede natin gawing isang parang leaflet o booklet, bibigyan natin sa mga nanay, o gusto nyo magluto ng patani, meron dyan mga recipe. So, siguro yun po siguro, para masustain po natin talaga yung yung ating farming and conservation ng ating agrobiodiversity sa mga susunod na henerasyon. Ilan po? Sige, parang ang galing, ang ganda nung nakukuha ko. At least yung napipick up ko na mula pagtatanim, pag-aani, pag-seed save, pagtabi ng buto, pagluluto, Yes, at siguro yung paggagamot. Yan yung Yes. sinasabi, na-pick up ko kay Ronnie na isama natin bilang isang pag-share ng ating kaalaman at pag-exchange ng kaalaman din. At na-pick up ko rin yung sa schools, pareho kay Katubag at saka kay Ronnie, sa eskwelahan, dumadaan ang pagpapadaloy ng kaalaman para sa mga bata, matutunan din ng mga bata at maisa puso, Burns.
Puso. Kasi doon po natin mahuhuli yung bata sa school. Sa No, school, yung ano kasi pinakamagandang- sila lahat eh. Actually, yung pinakamagandang platform talaga para Eskwelahan. introduce yun. And then, nandun din yung parents. So, Correct. same. So, Yung bata, kasabay nandun na yung sila. Kasabay na sila. So, para kahit pa paano ay isang two birds in one stone. Yeah. 2 generations. Two generations. Awa. Tanungin natin itong generation ng kabataan na ito. Ano ba? Ganda, no? Ang nakuha ko naman po sa mga nabanggit ni Sir Ronnie, specifically po ay yung, I think ginagawa na rin po namin minsan kasi may maliit din po akong Kapatid. kapatid, 4 years old. At maarte, di kumakain ng gulay. So, minsan ginagawa po namin, hinahalo po namin siya sa familiar niya na pagkain na. So, parang alternative sa gantong Oo. yung kunwari, lumpiang Shanghai, ang balot pala ay iba. O kaya ibahin po yung presentation ng gantong pagkain para sa mga bata. Yun. Oo. And siguro, ano din, isa din sa naano ko na creative naman tayo sa pagluluto and stuff like that. Siguro po pwede isama yung mga bata sa pag nagluluto tayo para maging engaged sila na paano ba niluluto yung mga gulay at buto na to, and maging curious din sila na ito pala yung itsura niya pag hindi luto, pag luto na, tapos nagiging iba na yung itsura niya, tapos pwede na tayong gumawa ng isang dinosaur, isang ganto. Para enjoy nila yung pagkain. Oh, yes. Ang daming pwedeng ano, no. At saka patulan natin yung minumungkahi ni Ronnie na isang event. Ano kayang event yan? Ano? Parang gusto ko nga idagdag seed and seedling exchange. Kasi baka iba may seedling na i-share na nila kung marami. Tama Tapos po. gawin natin. Tama po. Oo, di ba? Tapos gawin natin sa seedlings, maraming lugar. Tulad ng ginagawa niyo, Ronnie. Ginagawa niyo sa maraming lugar yan. At yung decentralized kasi. Kaya kahit saan, kahit gaano ka-local, pwedeng gawin. Pwedeng kinakatubag sa lakas na paaralan ay pwede rin gawin yon. Correct? Sige. Pwede po. Ayun. Oo, tubag. Sige, katubag. Yan, pwede natin, puntahan natin si katubag sa Botolan. Para, Ronnie, punta tayo. Opo, manghihingi ako ng seats. Ayun! Ng mga native Seed seeds. exchange na. Seed exchange, yes. Magdadala rin ako, magbibigay din. Bibigay din Yan. ako, tapos hihingi din It's ako. a date. Yun lang. Tulad nga ng Yes. sinabi ng ating episode, it's a date yung pagpunta at pag-exchange ng mga, at ayun nga, pagplanuhan natin kung paano pwede magkaroon ng isang seed and seedling exchange event sa maraming lugar, hindi lang sa iisang lugar. Yan. Berna, any Yes po. And any last message, more of like in celebration po natin sa World Pulses Day. So sa celebrate po natin nito, patuloy po natin na i-recognize yung importansya po talaga ng ating mga pulse crops tulad nung nabanggit na kanina, kadyos, may paayap, may garbanzos, may lentils, at kung ano-ano pa. Bilang isa sa ating mga global foods kasi nabanggit naman po natin, nila po at na-share po nila yung nutritional benefits hindi lang sa katawan kundi sa medicinal benefits din nila, and then hindi lang sa tao kundi pati din po sa lupa natin kasi compacted na po ang karamihan sa atin, at tulad ng nabanggit ni Sir Ronnie na mas mabilis na tumutubo ang bahay kaysa sa mga tanim. puno? Opo. So, ayun po. Yan, oo. At siguro dagdag ko na rin, parang baka kailangan nating mag-special episode. Isang episode si Katubag lang kausap natin at isang episode si Ronnie lang kausap natin. Kasi ang daming pwedeng mapag-usapan pa at marami silang may babahagi. I'm sure na maikukwento pa. Kulang ang ating oras sa gabing ito. Tapos nakihalo pa yung tatlo nating kasama Katolis, Ate Rebigat, Ate Lolit. Pero salamat sa kanila. Salamat sa inyo, Sir Ronnie, at kay Katubag na nag-live guest po sa atin ngayong alas 7 hanggang alas 8 ng gabi ng Sabado. Salamat na salamat po talaga. At nakasama namin kayo sa Senior City. Thank you. Sige, Berna. Yes, siguro po sa mga susunod din na episode, like, papakita na natin ano yung itsura ng kadyos. Ay, oo Yes. nga, dapat. Yes. Para makita Maganda yan, nila. maganda yan.
Mula halaman. Opo, Oo. buto, Hanggang pakita. bunga. Kasi yung ano, na-inspired ako sa background ni Sir Ronnie ngayon na Oo nga. tura ng garden sa Ang BI. garden. Sa amin Nakita yung natin yan. Ano yung katubag? yung kadyos po sa amin, yun ang pamalit namin sa sa mani. Nilalaga po namin siya, tapos yun ang kakainin. Sa mani. Para yung pang-pamalit namin na wala kaming mani sa sa bundok, pero may kadyos kami na nilalagan na ganun din sa pagkain ng mani na parang babalatan mo yung yung So parang yung chichirya balat siya niya, na tapos ginagano. malinamnam po. Oh, sige. Pagpunta Parang namin mani po. dyan, pagpunta namin dyan, katubag yan ang pakain mo sa amin. Actually, marami na pong gumagawa ng ngayon. Marami na gumagawa ng snacks. Gamit Na yung buto. mga buto. Snacks ba? Buto ng patani. Ginagawa na nilang parang corn, chick corn, parang ganon. So So, piniprito. marami na pong, marami na pong gumagawa. So, maraming pwedeng produkto na ma-develop doon sa ating mga At mapagkakitaan, no? mapagkakitaan. Oo. Saka yung market po niyan, hindi po nawawala talaga ang market Correct, ng mga correct. lentils saka mga pulses. Nice. Yeah, yan ang ating World Pulses Day na episode. Mayaman ang ating talakayan. Kukwento lang saglit ni Berna, yun pong every Saturday po ang ating Senior City episode at swerte po tayo ngayon na nandyan si Ron at si Katubag. So sa next Saturday, February 8 ay Sa February 8 naman po ay ise-celebrate naman po natin ang International Day of Women and Girls in Science. So mga STEM naman po at hindi lang mga kalalakihan na nag-prosper sa science and technology, kundi mag-focus po tayo sa mga kababaihan naman. At meron din po tayong live guest dyan kasi nag-confirm lang din siya kaganina. kaya abangan ninyo. So muli, dito po tayo magtatapos kasi ilang minuto na lang ay 8:00. Maraming salamat uli sa ating guests. Hindi po matatapos ang pasasalamat ko kasi every time po na nagpupunta kami kay Karoni dyan sa Silang ay ang dami niyang mga words of wisdom na binabang. So, salamat. At kay Katubag, pupunta kami sa iyo, Katubag. So, maraming salamat po. Lagi po ako may kagubatan pag uwi ko galing Silang. Oh, yeah. Oo nga. Salamat din Thank po you, ng thank marami you. sa Thank you paganood. po, Sir Salamat Ronnie. po, Parte kami ng Katubag. ganitong usapan. Opo. Oo. Sir Tubag, Katubag, maraming salamat. Lahat po. Gandang gabi.